Ngayon dahil sa matinding init, manipis ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Kaya naman halos araw-araw na nga ang yellow at red alert. May nakikitang solusyon dito ang Meralco. Magbabalita si News 5 correspondent Shaila Francisco. Dahil sa mainit na panahon, tumaas ang konsumo sa kuryente sa mga bahay at mga negosyo. Marami kasi ang gumamit ng cooling equipment para labanan ang maalinsangang panahon. Kaya ang Meralco, tumaas din ang kita sa unang 3 buwan ng taon. Umakyat ito sa 10.1 billion pesos mula 9 billion pesos sa parehong panahon ng 2023. Tiwala ang Meralco na aabot ang kita nila ng 40 bilyong piso ngayong taon. Ayon sa Meralco, naungusan na kasi ng konsumo ngayong 2024 ang inaasahang demand sa 2025. Kaya ayon pa sa Meralco, ang solusyon daw talaga ay mga karagdagang planta. Authorize new plants, no? That pag-usapan nyo so that we can move forward. The private sector can move forward to invest, di ba? Kami, we're willing naman to expand the existing gas plants, although this could become a permanent feature because of climate change, di ba? So we should be ready for that. Umaasa din silang maaprubahan ngayong taon ng Philippine Competition Commission ang partnership ng Meralco, Aboitiz at San Miguel sa paglunsad ng liquefied natural gas facility sa Batangas. Inaasang makakasupply ito ng 2,500 megawatts. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, nagpahayag ng suporta si Manny V. Pangilinan na chairman din ng PXP Energy Corporation sa mga aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pangharas ng China. May service contract ang kumpanya para sa pagsasagawa ng oil exploration sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng kumpanya na patuloy silang makikipag-ugnayan sa gobyerno sa mga kontrata nila dito habang pag-aaralan ng iba pang proyektong papasukin sa Pilipinas. Wala na yun. Wala na yun? Parang nightmare sa amin yun. Hindi ko maintindihan, ng China yung ginagawa nila sa atin, di ba? Eh, sino man hindi maiinis, di ba? So I don't understand why they do it. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5.